Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Isang mapagpalang linggo po sa ating lahat, sa mga kapatiran natin sa si Joel Camarin. At isang linggo na naman ang nakalipas, pinagpapala tayo ng ating Panginoong Diyos. Pagising natin sa umaga, panibagong bukas, panibagong buhay ang pinagkaloob niya sa atin. Kaya dapat natin siyang pasalamatan, papurihan sa umagang ito. Ating ihandog ang ating papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Panginoong Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng pang-araw-araw nating pangangailangan. At ang aking babasahin bilang paunang inspirasyong message ko sa ating kapatiran sa awit 62 verse 8. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayoy dinaranas. Siya ang kublihan sa ati lulunas. Ang taong nilalang ang nakakawangis. Ang yaoy hiningang madaling mapatid. Pagsamahin mo't dalhin sa timbangan. Katumbas na bigat ay hininga lamang. Huwag kang magtiwala sa gawing marahas, ni sa panghaharang umasang uunlad. Kahit umunlad pa ang iyong kabuhayan, ang lahat ng ito'y di dapat asahan. Lagi po nating panghahawakan ang mga salita ng Diyos na sa Kanya lang tayo magtiwala, manalig na hindi niya tayo pababayaan sa bawat oras ng ating mga pangangailangan. Inayaan ko ang lahat na makinig sa awit 68 verse 19. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Si Yahweh ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatay ay hinahango tayo agad. Maraming salamat po sa salita ng Diyos na ay maging hugot natin na lagi nating basahin, pagbulay-bulayan ang mga salita ng Diyos dahil ito lang ang ating mga sandata lalo pa sa panahong ito. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat Panginoon sa mga biyaya mo, sa kalakasan, sa bawat araw Panginoon, sa aming pagising sa umaga, binibigyan niyo kami ng kalakasan Panginoon, inspirasyon Panginoon, sa provincial financial Panginoon, bagus Panginoon, ang bawat isa sa amin ay hindi pa nakabalik sa kanilang mga trabaho. Panginoon, hindi niyo po kami pinabayaan. Bagus Panginoon, lagi niyo kami pinagpapala, iniingatan Panginoon, na di bali Panginoon na hindi kami masyadong maraming pera. Ang importante Panginoon, hindi kami magkakasakit Panginoon. Naway Panginoon, huwag niyo kaming hayaang Panginoon na magkasakit ang bawat isa sa amin Panginoon. Naway Panginoon, patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulat, pagkakasala sa inyo Panginoong Diyos. Sa inyo kami nagtitiwala na nalig Panginoon na hindi niyo kami pababayaan ni pahihirapan Panginoon. Naway dinig niyo ang aming panalangin sa umagang ito. Ang lahat ng ito'y Panginoon, hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. At ngayon pangungunahan tayo ng ating music team, ating samahan sa pag-aawitan na ibigay natin ang ating puso sa pag-aawit sa ating Panginoon Diyos. Good morning po, si Joel Camarin. Tunay nga na mabuti ang ating Panginoon sa ating buhay dahil napakabilis ng panahon at patuloy pa rin tayong iniingatan ng Panginoon at patuloy tayong pinagpapala ng ating Panginoon. Akin pong babasahin sa awit 28 verses 6 to 7. Verse 6. Purihin si Yahweh at karapat-dapat siyang papurihan. Ako ay dininig sa panawagan ko na ako ay tulungan. Si Yahweh ang aking tagapagsanggalang, aking kalakasan, kaya naman ako ang pagtitiwala ay sa Kanya lamang. Nagagalak ako sa Kanyang ginoong pagtulong sa akin, kaya naman ako ay laging aawit at siya ay pupurihin. Kaya ngayon, samahan niyo po ako na awitan ng ating Panginoon. Ibalik po natin sa Kanya ang pinakamataas na papuri at pasasalamat.
Awitan natin ang ating Panginoon. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang kubilang ko, o ugat siyang sandigan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat na iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang kubihan ko, moogat siyang sandigan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ng iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ng iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. O Diyos, magpupuri sa'yo habang buhay. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Lakas at buhay sa'yo'y iaalay, mula noon at magpakailanman. O Diyos, magpupuri sa'yo habang buhay. Itataas ang pangalan mo, Jesus. Lakas at buhay sa'yo'y iaalay, mula noon at magpakailanman. Mula noon at magpakailanman. Mula noon at magpakailanman. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula at maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula at maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon.
ang lahat ng tula at maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging at kailanman, sa habang panahon. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Wala kang katulad, sa habang panahon. Wala kang katulad, wala kang katulad. Ngayon makinig tayo ng mga salita ng Diyos, pagkaing espiritual. Pangungunahan tayo ni Pastor Brother Pons Soliman. Magandang umaga mga kapatid. Kumusta na ang ating nakaraang linggo? Alam ko marami sa atin ay pagminsan ay tinatrangkaso dahil sa pabagong panahon. Sometimes umulan tapos biglang iinit. Dahil sa klima natin ay pabago-bago. Pero alam natin na ang Panginoon ay siyang dakilang manggagamot natin. Hindi rin sa inyo, mga kapatid, na sana maging maingat tayo sa ating pang-araw-araw na buhay, lalong-lalo na ngayon. Ang nalalasang virus ay ang tawag nila ay airborne na. So, sumunod lang po tayo sa protocol na kung saan ay makaiwas tayo sa virus na yan. Kaya puri na Panginoon, yung mga hindi pa nababakuna, mangyari lamang na kailangan magpabakuna na po kayo kasi para maganda naman yung magiging celebration ng anniversary natin. Alam niyo naman, isang buwan na lang, isa-celebrate natin yung anniversary din. Sana walang magkakasakit, sana malakas tayo, sana healthy tayo lahat. Dahil alam mo naman natin na ever since the start of our Church, Christ Jesus Our Life, Kamarin ay patuloy tayong ginabayan ng Panginoon, hindi lingid sa inyo. Hanggang ngayon ay inabot na tayo ng 6 years, hindi tayo nagka-problema, di ba? Kahit naging pandemic yan, still, ang ating pong service, ang ating pong grupo, ang buong congregation ay patuloy na nagpa-participate sa gawain ng ating Panginoon dito sa Christ Jesus Our Life, Kamarin. So ngayon po, ika-26 ng September 2021, ito po ay last Sunday na ng September. So by next month, anniversary month na natin. So patuloy lang po tayong mag-pray. Patuloy pa nating pag-pray ating mga kapatid na nagkakasakit para pagdating ng anniversary, masaya tayong harapin at masaya nating celebrate ang ating pong 6 years anniversary. Kaya purihin ng Panginoon na
At bago po tayo tutuloy, ah, sana yung group chat natin panatilihin natin na palagi natin tinitingnan dahil katulad po nung nakaraang Webes ay ang dami nating pinapanalangin. So pag minsan di ma-accommodate dahil sa time, so patuloy lang po tayong tumingin sa ating chat para isama po natin lahat ng ating mga kapatid na may sakit. Alam natin ang Diyos ang nagpapagaling sa lahat ng may sakit. At alam natin na ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya purihin ng Panginoon, meron po tayong Diyos na buhay na patuloy nating sinasamba mga kapatid sa Espiritu at katotohanan. Kaya sige po, tayo pong lahat ay pagbulay-bulayan natin at magbulay po tayo sandali. Isipin niyo po kung anong mga bagay-bagay na nagawa nyo sa itong linggo na ito na hindi naging kaaya-aya sa Panginoon mangyaring. Ihingi po natin ng kapatawaran ng lahat ng mga ito. At ang ating pong Panginoon nakikinig at ating pong Panginoon ay handang magpatawad sa mga ginagawa natin. Kaya purihin ng Panginoon na tayo pong lahat ay yumuko at sabay-sabay po tayong manalangin mga kapatid. Father God, maraming salamat po Lord sa oras na ito. Muli Lord ay nandito po kami, O Lord. Mangyari man na hindi kami nagpapakita personal, subalit nandito po kami sa tinatawag na online service at isa-isa po sa amin nalingan mga grupo ay nagkakaisa sa aming service ngayong itong oras na ito Lord. Kaya patuloy po namin dinadalangin Lord na aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman sa oras na ito. Kaya di sila nakakadalo sa ganitong gawain. Mangyari lang po itayo mo sa banig ng karamdaman, O Lord, ang aming mga kapatid. Alam namin na ikaw ang patuloy namin Diyos na nilalapitan at ikaw ang aming Diyos na patuloy na sinasamba. Kami po ay patuloy na umaasa sa iyo Lord at walang ibang Diyos na aming sasamban kundi ikaw lang o Diyos. Sana Lord na ang aming pag-aaralan ngayong oras na ito ay magsilbing gabay at sa tumimo sa aming mga puso't isipin lalong lalo na sa panahon na ito ay patuloy na nananalasa ang virus na COVID-19 at nawa po Lord na patuloy po namin dinadalangin para po makapag-move on na kami O Lord. Tanggalin naman po ang salot na to para po kami po ay makabalik na sa normal at nawa po maawa ka lahat sa amin. Wari man Lord na hindi lingid sa iyo na kami ay nagkasala sa iyo. Suwalit ang lahat ng ito hinihingi po namin ng kapatawaran. Maraming salamat po Lord. Patuloy mong basbasin ang serye ng aming pananambahan nito mula una hanggang umpisa. Ikaw po patuloy na maging sentro at nawa bigyan mo po kaming katalinuhan at wisdom upang maintindihan at manamnam namin kung anong gusto mong iparating ngayon Lord sa iyong mensahe. Kaya po Lord ay muli ay binabalik po namin siya na ang aming taus-pusong pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. So ngayon po, ko po tayo sa ating mensahe. Kung may mga Bible po kayo, pwede po makibukas kayo sa akin sa mga taga Corinto chapter 10
verse 1 to 4. 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 4. As I read po at sumunod lang po kayo sa akin, sinasabi po sa verse 1, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moses. Silang lahat ay nililiman ng ulap sa kanilang paglalakbay sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moses. Verse 3, kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila at ang batong yun ay si Kristo. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Pinamagalan po natin mga kapatid, ang ating pag-aaralan ngayon ay Christ, our spiritual rock. Si Jesus po ang ating spiritual na tinatawag na spiritual rock. Kung walang iba po kundi si ating Panginoong Jesucristo. So, bago po yun, sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, si Apostol Pablo ay ina-assured na yung sinasabi niyang spiritual nung unang araw na sinusundan ng mga taga-Israel, ay yun din po yung spiritual rock na pinapatunghayan niya sa kapanahonan natin ngayon, na siya rin po ang tinatawag na spiritual rock na siyang patuloy nagpo-provide sa ating pangangailangan. Ang pinatutunghayan po ni Paul sa ating pag-aaralan ngayon kundi ang ating Panginoong Jesucristo, which is He is our spiritual rock. Siguro po mapapansin nyo, pag sinabi pong isang bato, ordinaryong bato, ato po sumasagi, ano pong katangian ng isang bato na ordinary. Unang-una, matigas siya. Pangalawa, hindi mo kayang basagin kung sa kamay mo lang. Kaya napakatigas niya. So, kaya po sa construction, ang tinatawag na po na ordinaryong bato, yan po yung ginagamit nila sa pundasyon. Kaya nga, pag nagbubuhos po tayo, pag tayo ay gumagawa ng mga gusali, ay hinahaluan natin ng bato, graba, ang simento at buhangin. Dahil po pag hindi natin nilagyan ng bato ang ating pong halo, ay siguradong malambot yan. Hindi matigas, hindi siya pwedeng gawing pundasyon. Ano man ang dumating na bagyo, sandali lang, giba siya. So, ganun din po sa ating spiritual na buhay. Kailangan po, meron po tayong isang spiritual na bato na patuloy nating sinasandalan, mga kapatid. Hindi lang sa oras ng kagipitan, kundi sa oras din ng kanawan. Dahil ang ating pong Panginoon ay hindi po siya nagsasawa na sumusubaybay sa atin anumang oras. Kaya lang po, nakakalungkot isipin dahil porque binigyan po tayo ng free will ng ating Panginoon. Sometimes, ang ating pangsariling interest ang siyang nananaig. Nakalimutan na natin na meron tayong tinatawag na spiritual rock. Nawawala po yung Kristo sa buhay natin. So, dapat po bilang isang anak ng Diyos, mga kapatid, dapat tayo ay
magpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Dahil yun ang layunin natin. Sabi nga po, the end is near. Sabi nga po, malapit na po ang pagdating ng ating Panginoon. So, kung paano po nagdo-double time ang kaaway ng ating Panginoon, dapat po mas magdo-double time po tayo dahil pagdating ng ating Panginoon ay dapat marami tayong kaluluwa na maidala sa Kanya para naman po hindi sila sasadlak sa bingit ng kamatayan na kundi isa lang po ang kapupuntahan, kundi ang tinatawag na impyerno. Doon po, pag namatay na po ang isang tao, kung ano po yung ginawa niya dito sa lupa, yun po yung kanyang magiging record at yun po yung kanyang magiging grade sa langit. So, kung gumawa po tayo ng masama at tumaluwas po tayo sa ating kautusan ng ating Panginoon, sigurado ang kasasadla natin ay ang impyerno. Yan tinatawag na kumukulong apoy. Doon hindi na po tayo mamamatay, kundi habang buhay na po tayong maghihirap. So habang nandito po tayo sa mundong ginagalawan natin, tandaan po natin mga kapatid, we are only temporary in this world. Nakakalungkot pong isipin na ang aking pong mga pinsan, yung bali sa ngayon po, mayroon naman akong tatlo, dalawang pinsan, tsaka isang pamangkin na isa yung na-COVID at yung dalawa ay bigla na lang namatay na hindi malam kung anong kadahilan. Siguro sometimes, meron po siguro silang sakit. So, nung nakaraang, naikwento ko kayo, nung nakaraang siguro mga 2 weeks, ang aking pong pinsan sa mother side, namatayan siya ng asawa, namatayan siya ng magulang, namatayan din siya ng anak na sunod-sunod. Hindi man umabot yung 1 buwan at kalahati. So, ano pong ibig sabihin natin dito na kahit anong oras, pwede tayong kuhanin ng Panginoon. So, kailangan po tayo ay maging handa. So, kailangan po, meron po tayong tinatawag na spiritual rock na palagi nating sinasandalan, kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. So, tinatawag din po siya, Jesus Christ is the rock of redemption. Pag sinabi pong rock of redemption, mga kapatid, siya po yung batong tanggulan natin. So, ibig po sabihin na anumang dilibyo ang dumating sa buhay natin, anumang bagyo, anumang salot ang dumating sa atin, meron po tayong isang Kristo na pwede nating puntahan, pwede nating lapitan, dahil alam po natin ang ating pong Panginoon, siya lang po ang kaisa-isang Diyos at wala po sa ordinaryong tao. Siya lang po tinatawag na the rock of salvation. Siya ang ating pong Panginoon. Wala pong pwedeng mag-save sa atin kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang, mga kapatid. Tingnan po natin ang sinasabi sa Samuel chapter 22 verse 47. The Lord live and blessed be my rock and exalted to be the God of rock of salvation. Para maintindihan po natin na sa Tagalog, ang sinasabi po sa 2 Samuel chapter 22 verse 47, sabi ko na, mabuhay si Yahweh, purihin ang aking batong tanggulan, dakilain ang aking Diyos, ang bato ng aking kaligtasan. So, ibig po sabihin, sa totoo lang po, ang ating Panginoong Jesucristo lamang po ang ating
kaligtasan. Wala na pong iba. Hindi po tayong iligtas ng ating kapwa tayo dahil siya rin po ay makasalanan na katulad natin. Hindi po katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang tumubos ng ating mga kasalanan. Na alam natin, kasalanan na hindi naman niya ginawa, kundi siya ang umako sa ating kasalanan upang tayo ay masave. Kaya kung titingnan po natin tandaan po natin to, only Jesus, mga kapatid, is the only door by which we enter into salvation. Siya lang po ang tanging pinto at wala na pong iba. Para po tayo ay maisalba sa ating mga kasalanan. Tandaan po natin, si Jesucristo lamang po. So, tingnan po natin din ang sinasabi sa Acts chapter 4 verse 12. Sinasabi po sa verse 12, tingnan niyo po salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Siya po lang ang pwedeng mag-save sa atin. Sa Kanya lang po matatagpuan sa ating pong Panginoong Jesucristo. He is the only rock of salvation, mga kapatid. Wala pong ibang pangalan under heaven given to mga by which we must be saved. Ang ating Panginoong Jesucristo lamang po. Tandaan po natin yan. Tandaan po natin na there is no salvation without Him. Kaya palagi po narinig ko kay Reverend Elmer, kung waman tayo ay Kristiyano, kasi hindi po natin alam kung tayo po, it is between us and the Lord ang nakakaalam. Kasi po, sometimes, hindi po lahat ng pumapasok sa simbahan ay anak ng Diyos or maliligtas. So, kailangan, bago po tayo umabot sa kamatayan dito sa mundo, kailangan bit po natin ang ating Panginoong Yesus, which is the rock of salvation. It is by Jesus Christ only, our Lord. It is only Jesus Christ, mga kapatid, that we must be saved. Kung mapapansin nyo po siguro na palagi nating nakikita ito, kahit tayo po ay gumawa ng kasalanan, tayo po ay palaging gumagawa ng taliwas sa kauutusan ng ating Panginoon. Once na we repent, mga kapatid, we repent of our sins at naniniwala tayo sa salvation, ang lahat po niyan ay mababago. Everything will become new. Kaya nga po, pag minsan may mga pilosopo total bata pa naman ako Saka na lang ako magsisi bago ako mamamatay. Alam po ba natin kung kailan tayo kukunin ng Panginoon? Kailangan be prepared. Mga kapatid, kailangan po. Katulad po ng isa kong pintor, kahapon, yung iba, kilala siguro yun, dati kong pintor, pangalan po Edwin. Imagine, sa murang edad, namatay siya kahapon. Yun, nakaburol siya, mga kapatid. So, yun pong sinasabi, kailangan preparado po tayo, mga kapatid. Kailangan kahit anumang oras, preparado po tayo. So, dahil hindi natin alam
kung kailan darating ang ating Panginoon. Hindi natin alam kung bukas, hindi natin alam mga kapatid kung sa isang taon. So, ang ating pong Panginoon ay darating na bigla-biglaan na lang. Tsatsambahan po niya tayo kung busy tayo sa makamundong gawain mga kapatid. So, tingnan po natin ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Makikita po natin yun sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ano po sinasabi doon? Kaya't kung makipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao mga kapatid. Sa halip, ito'y napalitan ng bago. So, kung dati po si Brother Pons ay nasa kadiliman at that time, lahat ng mga vices, lahat ng mga magpapasaya sa sarili niyang kagustuhan, lalo-lalo sa kanyang katawang panlupa. Nung pong binago na si Brother Pons mga kapatid, namatay na po yung unang Brother Pons. Ang bagong Brother Pons po, yun ang kausap nyo ngayon. Ibig po sabihin, napapalitan ng bago. Sabi nga po, dati nasa kadiliman tayo, nung binago tayo ng Panginoon, nandito na tayo ngayon sa kaliwanagan. Kaya po sinasabi nila, tayo ang ilaw kapatid at asin ng sanlibutan. So kailangan po makikita ang liwanag sa atin mga kapatid. Upang ang lahat ng mga nasa kadiliman ay may dadala natin sa liwanag. So yun po yun kung yung dati po nating pagkatao ay ine-neglect na po natin dahil alam natin na yan ay mga pansamantala lamang, panandali ang aliw lang po yung mga yan. Dahil ang tao po hindi naman po siya immortal dahil patanda ng patanda ng patanda. Papansin nyo, kahit ano pang kasikatan natin, kay boksingero ka, kay basketball player ka, pagdating ng edad na medyo may matanda, hindi ka na po pwede sa mga bata. So, ibig sabihin, ang tao, hindi pa bata. Kaya, samantalahin natin po yung pagkakataon na sana, bago mahuli ang lahat, nandun na po tayo sa tinatawag na kaliwanagan. Kaya, sabi nga po doon na, when we make total commitment to Christ, ano pong nangyayari? The Holy Spirit cleanses us, which is a part of redemptive work of Christ. Ang ibig po sabihin, kailangan may total commitment po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Para yung Holy Spirit, siya po yung maglilinis sa ating mga karumihan. Ito po yung parte, isang mga bagay na kung saan na may dadala tayo sa liwanag mga kapatid. So kailangan po nandun yung total commitment. Hindi po yung pag hindi ka na busy, saka ka lang mag-commit. Pag busy ka na, hindi po ganun. Pag sinabi pong total commitment, kahit anong oras, araw-araw yan sa buhay natin, kailan committed tayo sa ating Panginoong Jesucristo. So, tingnan po natin ang sinasabi ng Hebrew chapter 13 verse 10. Mga Hebreo 13, 12. Sabi sa verse 12, gayon din naman namatay si Jesus sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao ng kanilang kasalanan. Saan po?
sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tingnan mo kung gaano kabait ang ating Panginoon. Di ba? Dahil kung tutusin, tayo ay kung titingnan natin yung sarili, compare natin sa ating Panginoon, tayo yung mga putik lamang. Pero hindi. Inabot tayo ng ating Panginoon. Pinilit niya na linisin niya ang ating kasalanan para masave tayo. Ganyan po kabait sa atin ng ating Panginoon. Kaya lang pag minsan ng tao, ang nangyayari, dahil palibasa mabait ang kanyang magulang, sinasamantala naman. Di ba? Tapos pag nandun na siya sa bingit ng alanganin, saka siya babalik. Meron pong isang mapapansin nyo, hindi naman po lahat. Sometimes, sasabihin ng magulang, anak, mag-aral kang mabuti para pag nakatapos ka, hindi ka matulad sa amin na hindi kami marunong magsulat, hindi kami marunong magbasa. So ikaw man lang anak, para hindi mo maranasan ang dinanas namin. So, ang magulang gagawa ng paraan yan, kaya ipangutang lang niya ang iyong pang tuition fee, yung babaunan mo, kahit na isusubo na lang niya, hindi niya isusubo, ibibigay lang. Ganyan po kabait ang magulang. Pero anong gagawin ng ibang bata? Mas inuuna pa niya yung barkada niya, hindi niya pinakikinggan ng kanyang magulang. So, pag nakagawa naman siya hindi maganda, nakakulong siya sa illegal na gawain dahil sa pag-udyok ng barkada. So, anong gagawin niya? Doon niya maalala ang sinabi ng kanyang magulang. So, dahil wala na siyang escape, kundi hihingi ng kapatawaran, buti kung hihingi. So, ganun po. Ang ating pong Panginoong Yesu Cristo, ganun din po yan. Siya po ang ating Diyos na sinasambahan. Kaya, kung anong pong utos niya, at dapat po tayo ay sumunod na walang pasubali. Dahil katulad po ng mga magulang, ating pong Panginoong Kristo, hindi po tayo ilalaglag, kundi patuloy po tayong inaakay, papalapit sa Kanya. Dahil, isipin nyo, kundi concerned sa ang ating Panginoon na, imagine, sa sarili niyang dugo, siya'y namatay sa krus upang tubusin ang ating kasalanan, ang kasalanan ng sanlibutan. Ginawa niyang sakripisyo ang kanyang sarili. So, mga kapatid, sana kung mapapansin natin na sa panahon ngayon, patuloy lang po tayong sumunod. Magpatuloy lang po tayo sa gawain ng ating Panginoon upang darating ang araw, meron naman tayong ihaharap sa Kanya, meron naman tayong accomplishment, tingnan po natin yung kanina, napag-aralan natin, Jesus, our rock of salvation. Diba? Ano pong una? Dahil si Jesus Christ is our spiritual rock, yung unang puntos natin, because He is the rock of redemption. So, siya ang batong tang-ubulan, mga kapatid, and Jesus is also the rock of salvation. So, ang pangalawang puntos po natin na pag-aaralan ay Jesus is the rock of restoration. Pag sinabi pong restoration, mga kapatid, ano po sumasagi sa isip nyo? Yung po yung tinatawag na pag ni-restore mo ang isang bagay, ibig po sabihin, kung dati ito
isang bahay yan, pag sinabing nire-restore, nire-renovate mo. Yung mga sira-sira, ang gagawin mo, tatanggalin mo lahat ng mga sira, papalitan mo ng bago. So, nag-iiba siya. Kaya nga po, pagdating sa spiritual life naman po, pag sinabing Jesus is the rock of restoration, pinanunumbalik niya ang ating kahinaan. Kung sakasakali man tayo po ay nalugmo, siya po ang magbibigay ng kalakasan. That Jesus is our strength. Makikita natin po sa Isaiah chapter 32 verse 2. Sabi nga po doon and a man shall be as an hiding place from the wind, and a covered from the tempest, as rivers of water in a dry place, as the shadow a great rock in a weary land. So para lalo po natin maintindihan na tinagalog po natin na makikita natin sa Magandang Balita Biblia. Ito po, tandaan po natin, sila'y magiging kanlungan. Pag sinabing kanlungan, kino-cover up tayo sa malakas na hangin at sa pananggalang sa nangangalit na bagyo. Ang katulad nila'y batis sa tuyong lupain, parang malaking batong kublihan sa disyerto. So, only Christ is the true and divine protection of our Christian life. Kaya po mga kapatid si Yesu Cristo lang po, siya po ang tanging nagpoprotekta sa atin sa buong buhay natin. Wala na pong iba, siya lang po. Kaya ano man dumating na dilubyo sa atin, once na may Kristo po tayo sa buhay, siguradong protect todo po tayo. Yun po, sabi nga commercial, protect todo. Sabi nga po sa commercial. So, kinakanlong po tayo, binabalutan po tayo. Kung tayo po ay nanginginig sa lamig, pinapainit niya po tayo. So, yun po yun Christ is the only Christian's protection. Wala nang iba. So, makikita po nyo sa sinasabi ng mga awit chapter 32 verse 7. Ano po sinasabi doon? Ikaw ang aking lugar na kublihan. Iniligtas mo ako sa kapahamakan. Aawitin ko ng malakas. Pag-iingat mo at pagliligtas. So, ibig po sabihin, kahit anumang pong bagyo na dumating sa ating buhay, kahit signal number 5 pa yan o yung totoong bagyo, kahit na magkasunod-sunod pa yan, dahil po panatag po lahat ang ating kalooban dahil Jesus is our rock. Siya po ang ating kublihan, mga kapatid. Siya lang po ang pwede nating sandalan. Siya lang po ang pwede nating lapitan. He is a shelter in whom we can safely hide. Yun lang po. Pansinin niyo po, ang magandang ehemplo po dito, siguro po, pansinin niyo po yung isang inahin na manok at ang kanyang mga sisiw, yung tinatawag na inakay. Makikita mo po, siyempre kami po ay nasa taga-probinsya kami, marami kaming alagang mga manok Makikita mo, pagdating ho ng bago lumubog ang araw, sinisigurado po ng inahin na nakaipon na ang kanyang mga inakay. Makikita mo, nandun sila sa isang sanga ng punong kahoy na may dahon. Nakapirmi sila. Nandun yung lahat ng mga inakay
sa nakapaikot sa kanila, tinatakpan siya niya kanyang mga pakpak, kaya halos wala kang makita sa mga inahay, kundi pag minsan may lumulusot na ulo, ay napakagandang tingnan. So, ibig sabihin, yung mga inakay po nito, meron po silang kapayapaan sa buhay. Meron po silang kublihan kahit anumang dumating na malakas ng hangin, as long as kasama nila ang kanilang nanay, ang inahin, so panatag po sila, wala po silang iniintindi. Dapat nga po, bilang mananampalataya, gandun din po tayo. As long as Jesus Christ is our life, siya po ang ating Savior, siya po ang ating tinatawag na sinasandalan, siya po ang ating kublihan. So, dapat panatag po tayo. Hindi po yung papaling po tayo rito, papaling tayo sa kabila. So, kailangan po, mag-concentrate lang po tayo at magtiwala lang po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil siya ay ang batong pundasyon na kahit anumang dumating sa buhay natin, nandun siya palagi, mga kapatid. So, siguro, ayon sa akin nabasa, si Frederick Nolan, sinasabi niya po, kanyang, once exclaimed, sabi niya po, where God is, tandaan niyo po ito pakinggan niyo, where God is, a spider web is like a wall. Where God is not, sabi niya nga po dun, a wall is like a spider web. Tingnan po, ano pong ibig sabihin? Kung nasaan ang ating Panginoon, kahit na butas-butas pa, kahit na parang sapot ng gagambayan o ano yan, tumitibay siya dahil nandun ang ating Panginoon. Dahil siyang, dun sa nakakapit ang web, ang sapot ng isang gagamba. Pero, sabi nga po, where God is not, a wall is like a spider web. Ibig po sabihin, pag wala po tayong Kristo sa buhay, kahit anong tibay, kahit anong pagpupunyagi natin, para lang po tayo na isang sapot ng gagamba, kahit na nakapader po tayo ng bato, so, pwede po tayong, tinatawag na, pwede po tayong matumba, pwede po tayong may stress, pwede po tayong mag-fall negative, pwede po tayong magulimahanan, nandiyan yung anxiety, nandiyan yung ano, dahil wala sa atin ang tinatawag na spiritual rock, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil si Kristo lamang po, mga kapatid, ay ang tunay nating kapahingaan. Panatag po tayo pag meron po tayong Kristo sa buhay. Kaya sinasabi po sa mga awit, chapter 37, verse 7, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, mga kapatid. Maging matyagang, maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan. Umunlad man sila. So, sana po, harapan po ni Yahweh, dahil alam natin si Yahweh ang nagmemayari ng langit at ang lupa, ultimo sarili natin, siya po ang nagmemayari. So, dapat po, tanggalin po natin yung kainggitan sa mga gumiginhawa. Dahil, yung pera pwedeng mawala, ang lahat dito sa mundong ito pwedeng mawala. Subalit, kung tayo, ang kayamanan natin ay na kay Yahweh,
nakadeposit, siguradong sigurado, pagdating ng ating Panginoon, walang tanong-tanong yan. Diretso tayo kasama niya. Dahil sabi niya, siguro sa ngayon siguro, baka hindi pa niya natatapos yung mga mansion na ginagawa para sa atin mga kapatid. Kaya nga hindi pa siya dumarating. So, kailan habang hindi siya dumarating, magtiyaga po tayong maghintay. So, kailangan po, patuloy lang po tayong mag-aral ng kanyang salita, mga kapatid. At kung binago man tayo ngayon, sana huwag na tayong pumit sa kaliwa o kanan. Dahil ang ating pong Panginoong Jesus lamang ay ang ating kublian, ang ating Panginoong Yesu Cristo, ang ating sinasandalan kahit anumang oras ng pangangailangan, mga kapatid. Mapapansin natin, pagpagod na po tayo, mga kapatid. Ika nga, latang-lata na tayo. O sabihin natin, hapong-hapon na tayo sa kaguluhan ng mundo na hindi natin malaman kung anong discarding gagawin natin. Pagod na pagod, pagod na po, lalo na ang ating mga taga-DOH. Dahil nagre-rely lang sila sa kanilang talento. Kung mapapansin nyo, nung dumating yung last year, nung dumating ang COVID-19, naguluhan ng buong mundo, nayanig ang buong mundo sa kung ano man yung na-caught in the act ang mga tao. So, dito sa Pilipinas, ganun din po, biglang dumating ang virus na walang tanong-tanong at walang nakapreparasyon kahit ano. So, meron ko pang marinig, puro trial and error. Hindi ko makakalimutan, meron ka narinig sa ginagawa ng IATF natin, flattening the curve. Yan. Yun po yung narinig ko dati. Nung sumunod yung flattening the curve, nandun naman yung circuit breaker. Yan po. Nandun na naman po yung tinatawag na circuit breaker. Hanggang ngayon po, nandun na yung lockdown, nandun na yung granular lockdown, nandun na yung level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. So, tipong gusto na nating mag-give up sa kakahabol sa problemang kasalukuyan. Dahil dati kang busy, ngayon, nainip ka dahil nasa bahay ka. Dahil pag lumabas ka, matatamaan ka. So, all we have to do, mga kapatid, tayo po ay mga Kristiyano dahil po meron na tayong Kristo sa buhay. So, ang gagawin lang po natin dahil ang ating Diyos ang siyang kapahingaan, we'll just take a rest. Mag-relax lang po tayo. We can find healing. Saan po? Through only prayer. Manalangin po tayo. Manalangin. Magtipon-tipon po tayo. Pag may time po yung ating mga kasambahay, tanggalin na po natin yung prinsipyo na makasarili. So all we have to do na isurrender natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Then, kung mayroon pa tayong mga hindi mananampalataya mga kapatid o kasambahay natin, so, pagtulong-tulungan niyo po. Kawawa naman po sila. Pag biglang dumating ang ating Panginoong Yesu Cristo at di sila makasama, papayag po kayo doon. Yung nga mawalan ka lang ng isang mahal sa buhay, isang balding luha na yung tumutulo sa iyo. Yung pa kayang kalahati sa mga mahal mo sa buhay ay hindi makakasama sa buhay na walang, mas masakit po yun. Kaya ngayon pa lang po kapatid, let's pray for them at mas maganda po isama natin sa devotion, sa panalangin. Kaya po tayo nag-aaral kaya na po tayo nagba-Bible study, nagdi-discipleship training
Dahil hindi naman po para sa atin yun, para po sa ating mga kaibigan, mga kapatid na hindi pa nakakalaman, para magkaroon tayo ng kalaman at ma-impart po natin sa kanila. Para naman masaya tayong haharap sa ating Panginoon na kasali sila. So, ang tunay na gamot lang po doon ay panalangin. Sabi nga, prayer without ceasing. Kaya yun po yun na mapapansin nyo, ang lahat ng tao ay pagod na pagod na. Mapapansin nyo, occupied na yung kanilang mind. Ang lahat ng natitirang lakas, paubos na. So, isa lang po ang dahilan Dahil ang ating pong Panginoong Yesus, siya po ang ating tanggulan. So, siya lang po ang ating kalakasan. So, siya lang po ang kasagutan sa problema na lahat na yan. We can find strength, mga kapatid, through the promises found in His Word. Kundi po yung salita ng Diyos, mga kapatid, ang Biblia. Dahil kung araw-araw po tayong nagbabasa ng ating Biblia, araw-araw po natin na pinag-aaralan ng salita ng Diyos, the more na araw-araw po nating makikilala ng lubusan ng ating Panginoon. So, ma-impart po natin ngayon sa So, sabi nga po, Christ restores strength in times of need. So, ito na po yon. Yung sinasabing in times of need, ngayon na po yon. Tingnan po yung sinasabi sa Awit chapter 23 verse 3. Sabi po sa verse 3, pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang parangalan ang kanyang pangalan. Only Jesus is the rock of restoration. Sa lahat po ng nagtitiwala sa Kanya ng lubusan, mga kapatid. So, hindi tayo pwedeng restore ng isa nating kapatid kung hindi tayo magtitiwala sa Kanyang kakayanan. So, kailangan, katulad po ng ating Panginoon, dahil siya po nagre-restore sa ating buhay. So, kailangan patuloy po tayong magtiwala sa Kanya. Hindi po partially, kundi 100%. Sabi nga sa sentrum, 100% complete. Diba? So, kailangan kompleto po, hindi po partial. So, Jesus is the only rock of restoration, mga kapatid, that keeps, our soul revived. Tingnan niyo po ang ating pong Panginoon lamang po, sa madalit salita, only Jesus is the only one who can restore at pananatilihin ang kasiglahan ng ating kaluluwa. Lastly, mga kapatid, ang ating pong pangatlong punto sa pinag-aaral natin, Jesus is the rock of resolution. Ibig po ng resolution, yung pong tinatawag na paghahon sa kadiliman, mga kapatid. Yun po, kung dati nasa kadiliman po tayo, ang ating pong Panginoon ay dinadala niya tayo sa tamang kaliwanagan, sa tamang lugar. So, tingnan po natin na sinasabing ng mga awit chapter 40 verse 2. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag sa taglay na buhay. So, ibig po sabihin, kung tayo po bilang mga anak ng Diyos,
nung dati nandun po tayo sa tinatawag na malalim na balon na maputik. Kung nakakita na po kayo ng ano, hindi lang po malalim masyado. Kung nakakita na po kayo ng lubluban ng kalabaw, mga kapatid, pag-ahon ng kalabaw dahil nakalubog pati ang kanyang likuran, pag-ahon niya, puro putik lahat. Kaya pag oras po ng uwian, pag naglinis ka, magsawa ka sa kakagudgud sa saka dahil puro putik. Pero ang ginagawa po natin, pinapakita na po natin, nililinis po natin siya para para naman po bumalik ang kanyang tunay na kulay, kung black siya o ano man yan. So ganun din po tayo. So ang ating pong Panginoon, inahon tayo sa kadiliman ng ating buhay na punong-puno ng aberya, punong-puno ng paghihirap, yung po tinatawag na inahon tayo at dinadala tayo sa malinis. So, at dinadala rin po tayo sa ligtas na lugar. Kaya po, dapat maging panatag po tayo dahil kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya pagkasama na po natin ang ating Panginoong Jesucristo at tayo po ay lubusang nagtiwala 100%, so sigurado ko magiging panatag po tayo sa tanan ng ating buhay, maging dumanas man tayo ng kahirapan. Sabi nga sa awitin na dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Yung po tinatawag na kahit anong dilubyo dumating natin, kahit anong storms of our life, mga kapatid, na dumanas, dahil alam natin ang ating Diyos ay kasama natin. Dahil ang ating Diyos ay inihaw na tayo sa kadiliman, so panatag na tayo, mga kapatid. Kaya lang pag minsan nakakalungkot isipin, mga kapatid, there are many Christians are undependable. Ibig po sabihin, hindi mo sila mahagilap. Pag minsan, walang direksyon, walang kapupuntahan, wala po silang tinatawag na konting di malaman kung kakaliwa ba sila o kakanan. Ganon. Pag minsan, bigla na lang sila mawawala. Pag minsan, nandyan. Pag minsan, bigla na lang susulpot. So, dahil ang pag-iisip po nila ay gulong-gulo, mga kapatid. So, ika nga, pag nangyari yun, mga kapatid, anong last escape usually ng tao? Pag nasa alanganin na tayo, usually anong ginagawa natin? At wala na tayong ibang mapupuntahan. Diyan natin maalaala ang ating Panginoong Yesus. Yun po yun. Sana hindi po tayo ganon. So, ang gusto ng ating Panginoong Yesus, Jesus Christ wants us to be established. Gusto ng Panginoon, anumang bagyo o pagsubok na dumating sa buhay na, dapat maging matatag tayo dahil ang ating Diyos ay ang bato na ating sinasandalan. So, kung titingnan natin, mga kapatid, yung sinasabi sa unang Pedro chapter 5 verse 10, ano po sinasabi doon? Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siya ring nagbibigay sa inyo ng kaganapan. Kung ano man yung pagkukulang natin, siya po yung gumaganap. So, katatagan at
lakas ng loob, at siya rin ang pundasyon na hindi natitinag. Siya ang tumatawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Purihin ang Panginoon na dahil meron po tayong Kristo sa ngayon sa ating buhay, lalong-lalo na sa panahon ngayon. When we give first place in our lives and simply trust Him, ang ating pong Panginoon, dinadala po niya tayo sa tamang kapamaraanan. Hindi po tayo pwedeng pumaling dito. Dahil nagtitiwala po tayo sa Kanya. So, ibig po sabihin, dahil ang ating pong Panginoon ay siyang ating tunay na buhay, na siya lamang po ang ating sinasamba, siya lang po ang ating sinasandalan. So, kailangan po magtiwala lang po tayo sa Kanya. Ang lahat ng pangangailangan natin, ang lahat ng mga choices natin, kapatid, ay sigurado lang mapupunta sa tamang kalalagyan. Ika nga. When we determine to live for Christ, ano pong pwede nating makuha dito? Kailangan po, kung determined na doon na po tayo, na mamuhay tayo para kay Kristo, isa lang po pwede nating mapanghawakan at mapangalandakan na hindi na pwedeng kuhanin sa atin. Jesus will always establish our lives. And ito yung pinakamaganda, keep us from falling. So, ibig po sabihin na basta nandun ang ating Diyos na si Yesu Kristo, ay siya lang po nating patuloy na at patuloy lang po tayong makipagniig sa Kanya. Anumang problema, anumang dilubyo, lahat yan, walang COVID, walang still, ang kapayapaan po nasa atin palagi. Dahil kailanman ang ating Panginoong Jesucristo, hindi niya tayo lalagyan. Dahil kung may Kristo po tayo sa buhay, ang kapalit niya po yan, yung binibigyan tayo ng tunay na kapayapaan. Hindi po yung temporary, kundi habang kasama natin siya, ang tunay na kapayapaan, bit po natin. Dahil sabi nga, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan kahit anong mangyari. Dahil kasama natin siya, mga kapatid. So ito po, maliwanag sa sinasabi sa Kawikaan chapter 3 verse 5 and 6. Ano po sinasabi, mga kapatid? Sa verse 5. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. Hindi po partial yan, completely. Magtiwala po tayo sa Kanya ng buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. So sigurado pong pag nanangan po tayo sa sarili nating kalooban, sigurado po sasablay tayo. So kailangan po, ano po sinasabi sa verse 6? Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa inyong tatahakin. Ibig po sabihin yun, ano man po ang ating gagawin, kailangan, bago po tayo pupunta sa number 2, palaging nasa number 1 po ang ating Panginoon. Para hingi po natin, pagkagising po natin sa umaga, magpasalamat tayo. So yung gagawin natin sa mag-ani, pasan Diyos natin sa Kanya. Para patnubayan tayo sa ating gagawin. Kung anong saman tayo pupunta, dahil kasama natin siya palagi.
So, nakakalungkot pong isipin sometimes there are some Christians na come to the point of failure life. Ibig po sabihin, nagda-downfall sila. Bakit? Unang-una, they disappoint God. Dahil nananangan sila sa sarili nilang kakayanan dahil na hindi na sumusunod sa kanilang kautusan. They anticipate working successfully in this world para sa kanilang ambisyon, para sa kanilang kasikatan. So, ano pong dapat? Dapat, we Christian, dahil tayo po ay pinatawad na ng ating Panginoon, tayo po ay nilinis niya. So, kung titingnan, tayo na po siguro yung pinaka masaya at pinakamaligaya sa mga tao dito dahil kasama natin ang ating Panginoon. Kaya sabi nga niya, ako'y paghahanda ako. Sipa, napakasarap mo. Para bang donut donya tayo. Imagine, tinumbos na niya kasalanan natin. Tapos, para makasama na. Tapos after 3 days, he rose again. Ngayon, bumalik siya sa kanang kamay ng ating Panginoon at ipinaghanda tayo ng mansion. Papambira, sabi niya. Kahit dito, makatira lang tayo sa ilalim ng tulay, solve na tayo. Doon pa, mansion pa. Pag sinabi pong mansion, yung pong pinaka mataas na antas. Yung po yung bahay na kung saan tumitira yung mga prominenteng tao, yung mga businessman, parang ganun. So, tayo po, dahil anak niya tayo, hindi niya binigay yung para mapagbigyan lang tayo, hindi po. Binigay niya yung pinaka-best para sa atin. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. So, sabi nga po doon, if Christ is our spiritual life, mga kapatid, dapat po tayong magalak. Dahil yung spiritual rock po na pinatutungkulan ng mga sinasabi ni Pablo sa mga Israel nung araw na walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. Siya rin po ang ating spiritual ngayon at sa mga henerasyon pang darating. So, sinasabi po sa mga awit chapter 37 verse 4, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Di ba? Napakasarap purihin ng Panginoon. So, palakpakan natin sa Panginoon. So, sa ating pong napag-aral na bilang conclusion o sabihin natin summary, ngayon tayo pong mga Kristiyano na mga kapatid. Pinatawad niya na po tayo, nililinis niya tayo sa ating mga kasalanan ng ating Panginoong Kristo. Dahil dito, we must all rejoice. Kailangan po magalak po tayo, magsaya po tayo, dahil Christ is our only spiritual rock, mga kapatid. The rock of redemption, sila po ang batong tanggulan natin. At ang pangalawa, Jesus is the only rock who restores us. Pinanunumbalik niya po ang ating kalakasan. Then lastly, Jesus is the rock of resolution. Yun po yung batong naghahon sa atin sa madilim na bahagi ng ating buhay. Purihin ng Panginoon mga kapatid, sana natuto tayo at sana ang Diyos ang napapurihan sa mensahe niya sa oras na ito. Bilang pasasalamat
sa mensahe niya. Tayo pong lahat ay sabay-sabay na manalangin. Ang mga ng Diyos nasa langit, maraming salamat po Lord sa mensahe mo sa oras na ito. Ngayon po nalaman po namin na ikaw po ang aming spiritual rock. Panginoong Yesus, na tulungan mo po kami at guide din po kami po ay dapat na magtiwala sa iyo kung paano mo kami minahal, kung paano mo nirestore ang aming kahinaan, O Lord, kung paano mo kami naon sa kadiliman ng aming buhay, kung paano binigay mo sa amin ang tunay na kapayapaan na tinatamasa namin ngayon. Alam namin walang mga dilubyo, walang mga bagyo, walang mga COVID, wala lahat Lord sa amin, dahil alam namin ikaw ay Diyos ng kapayapaan, O Lord. Kaya po patuloy po kaming magtitiwala sa iyo, O Lord. Kaya po Lord, kung man na may mga bagay kami na nagawa na hindi naging kaaya-aya sa iyo, mangyari po na hinihingi po ng ang iyong kapatawaran sa mga bagay na ito, at alam namin na pinatawad mo na po kami at lininis mo na po kami sa aming mga kasalanan. Kaya kami po ay nagagalak. Meron kaming Kristo na buhay sa aming buhay, na patuloy na gumagabay sa amin sa hirap man o kaginawahan man, O Lord. Kaya maraming salamat po Lord. Ang lahat ng ito ay binabalik po namin sa iyo na may papurit pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, ng aming Diyos at aming tagapagligtas ng aming buhay. Amen. Amen.